A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 191 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is June 9, 2026 and yung title ng devotion natin na ito ngayon ay God Cares for the Needy. And this devotion against si Elisha and the widow. So, ibang widow naman ito. And for our scripture reading, ito yung mababasa natin sa 2 King chapter 4, verse 1 to 7. At ito yung Tagalog. Ito nga yung tinulungan ni Eliseo ang dukhang balo. Sabi nito, ang asawa ng isang mga anak ng propeta ay dumaing kay Eliseo. Sinabi nila, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ng aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. So, itong widowed na to, lumapit kay Elisha at humihingi nga ng tulong dahil siya ay napatayan na ng asawa and as well, yung pinagkakautangan nila ay hinihingi yung mga anak nito sa kanya. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin anong meron ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay niya liban sa isang bangang langis. Nang magkagayoy, sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay. Mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Kumbaga, get unlimited hanggat maaari mas madami ang makukuha mo. So, pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pinto at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno na ang isa, itabi mo iyon. Kaya't iniwan siya at siya ng kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. At habang kanilang dinadala mga sisidlan sa kanya-kanyang sinasalinan, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi ng kanyang anak, walang iba pang sisidlan o walang iba pang sisidlan o wala na. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Ang babae ay dumating at sinabi ito sa tao ng Diyos. Sumagot ito sa babae, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. So, ang galing ng ginawa ng Diyos. From her small obedience, pinagpala siya ng Diyos. Now, para sa ating katuruan, number 1, God cares for the needy, especially those who are faithful to Him. Walang mahirap solusyonan sa Diyos. Lahat ay kaya niyang abutin lalo na kung tayo ay lubos na tapat. Anumang suliranin ay maaari din nating idulong sa Panginoon at tayo ay tiyak niyang tutulungan. Pangalawa, gathering empty containers in times of need is an act of faith. Nung lumapit ang balo kay Elisha, it doesn't make sense sa kanya nung una kung ano ba pinapagawa nito kasi humingi ka ng tulong dahil nga yung pinagkakautangan mo ay sinisingil ka na tapos ang pinagawa ni Elijah. Kumbaga, it doesn't make sense nung una kung bakit ganyan pinagawa niya. But the widow still still continue because this is an act of faith. Hindi mo alam ang purpose in the future but you still obeying with faith. And pangatlo, God's financial blessings are often proportionate to the containers we prepare. So think about this, yung container na nakuha nila sa kanilang mga kapitbahay, lahat ng yun na puno na, tuloy-tuloy hanggang sa wala na mapaglagyan. This showed us na yung provision ng Lord ay sapat lang sa kaya nating mahawakan. Sapat sa container na prinipared natin, kung ano lang yung kaya nating ma-handle. Bible said, to whom much is given, much is required. Meaning, kung ilan ang binigay sa'yo ng Diyos, ayun din yung ire-required niya sa'yo na pakaingatan at gamitin sa tama. Ito nga yung stewardship. Kung anong binigay sa'yo ng Diyos, kailangan mo, ayun din yung pakaiingatan mo. Ayun yung ima-manage mo ng mabuti. So, God gave enough dahil kadalasan ng sobra ay nakakasama. At ayaw ng Diyos mangyari sa atin yun. And application for this devotion, number 1, thank God for what He has already provided.
Thank God in advance kahit hindi pa man dumadating yung sagot ng Diyos. Kasi, focus more on what He already given that what we are lack. Dahil yung bago pa dumating or ma-identify natin yung needs natin, meron na agad yung provision ng Lord. And before we pray sa provision, let's look back or count God's blessing from the past. Dahil doon mo mas maa-appreciate yung kabutihan ng Diyos when we pray, give first acknowledgement to God. Ito nga yung, Lord, you are sovereign. Ikaw ang may control ng lahat. You are mighty. Walang lingid sa iyo and you are holy. Pangalawa, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng provide niya sa iyo, even from the simple or small blessing na minsan ay hindi natin napagpapasalamat sa Diyos. Katulad ng ating mga buhay, ating mga nakakain sa araw-araw, at saka ka humingi sa Panginoon. So, you might realize na yung hinihingi mo, napakaliit lang yan sa Diyos. Na imposibleng hindi niya maibibigay yan sa iyo. If you are already prepared. And pangalawa, ask God for help meet your financial needs. God will always meet us in the times of our needs or in the midst of our suffering. And no matter what it is, kakatagpuin tayo ng Diyos at tutulungan. And pangatlo, prepare your empty containers as an act of faith. Lalo na kung tayo ay with pure heart and with pure faith towards God, for sure He will fill your empty container truly enough for your needs, enough for your capacity. And ask God always to strengthen your faith, to trust His promises, to prepare our empty vessels in expectation of His provision. And now, para naman sa ating reflection, what are the advantages of starting our prayer by thanking God for His past blessings? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Sovereign Lord, we know, Lord, na everything is in your hands, Lord God. Whatever we seem lack, Lord God, you are never been lack, Lord God. Lahat ay nasa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mo, Panginoon. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa minsan iniisip namin o nagpo-focus kami sa kung ano yung kulang sa amin, Panginoon. But Lord, thank you for always filling us, Lord God, sa mga needs namin, sa bawat kulang sa amin, Lord God. Lord, ikaw nawa ang palaging siyang tumulong sa amin, Lord God, na pakaisipin, Panginoon, kung ano yung gusto mong mangyari sa aming mga buhay. And Lord, we want to sorry, Lord, forgive us, Lord God, for every sin that we commit, Lord God. Ituwid mo kami, Panginoon, lalo na ang mga posture ng aming mga puso at ang aming mga desisyon. Lord, ikaw mo na ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon, madakila ka at papurihan ng mga tao. Help us, Lord God, to point other people to Jesus Christ. Yun lang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan tayo ni pray na sama-sama sana tayo magpapala sa Panginoon. Have a nice day ahead and God bless.